Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako si Brother Kit Dustin Carpio ng CRC Just Daughter Church. Samahan niyo po kami sa aming programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Numbers 23 verses 11 to 12. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw nito. Salamat rin po sa inyong salitang aming pagninilay-nilayan. Nawa po ibigay niyo kami ng talino at karunungan para mas lalo po namin maunawaan ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon ay dumako po tayo sa ating text na pinamagatang Balak's Disappointment. Sinasabi dito sa bilang 23 verses 11 to 12, at sinabi ni Balak kay Balaam, anong ginawa mo sa akin? Pinagsama kita upang sumpain mo ang aking mga kaaway at narito, yung pinagpala silang totoo. At siya'y sumagot at nagsabi, hindi ba nararapat na aking pangingatang salatain yaong sinasabibig ko ng Panginoon? Ngayon po ay alamin natin kung bakit Balak's Disappointment o ang pagkadismay ni Balak ang pamagat ng ating teksto ngayon. Nadismay si Balak dahil hindi naging matagumpay ang kanyang planong sumpain ang mga Israelita. Alam natin na 3 beses sinubukang sumpain ni Balaam ang mga ito. Ngunit imbis na mga sumpa ay puro pagpapala ang lumabas sa bibig ni Balaam. Mapapagtanto natin dito na kahit ano pa ang ating plano, ang plano pa rin ng Diyos ang mananaig sa huli. Lalo na kung taliwas ang mga plano natin sa kalooban niya. Mapapagtanto rin natin na ang Diyos natin ay totoo sa kanyang mga pangako. Dahil makikita natin sa tekstong ito na isnasaktuparan niya ang mga pangakong binitawan niya kay Abraham. Sa verse 12, makikita natin sa sagot ni Balaam kay Balak ang pagkakaintindi niya sa kabanalan ng salita ng Diyos. Pinapakita rin dito na ang salita ng Diyos ay pinakadakila at hindi kayang baguhin ng kung sino man. Binibigyan din dito ang kahalagahan ng tungkulin ng mga magbibigay ng mensahe ng Panginoon. Dapat ay iparating nila ito na hindi binabago ang banal na kahulugan nito. Sa mga talatang nabasa natin, pinapakita pa rin na walang sino mang tao ang pwedeng pangunahan ng plano at kalooban ng Diyos dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya kahit anong gawin ni Balak upang sumpain ni Balaam ang Israel ay hindi siya nagtagumpay. Dahil ang kapahayagan ng Diyos kay Balaam sa verse 8, ngunit paano susumpain ng pinagpala ng Diyos? Paano ko itatakwil ang kanyang kinupkop? Ang bilang konklusyon, tunay nga na ang ating Panginoon na itapat sa lahat ng mga pangako niya na magpasa hanggang ngayon ay totoo pa rin ang mga ito. At sa huli, ang mga plano pa rin niyang mananaig sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay manalangin bilang pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa mga mensaheng binigay niyo po sa amin ngayong umagang ito. Nawa po'y tumatak ito sa puso't isip ng bawat isang nakarinig dito. At nawa po'y may sa puso't may sa buhay nila ito. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnililay ng kanyang mga salita dito sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.